Ayan, tinistingan ko kung matibay na ba ang pagkalagay natin dyan sa mga dowels. Oh, inuyog-uyog ko ng mabuti dyan. Oh. Hello guys, maligayang araw sa inyong lahat. For today's video ay tatalakayin naman natin ang paggawa ng cake. Siyempre, unang-una sa lahat ay mag-bake ka muna ng cake para may maaysingan at may madekoritan ka na. Char. Sa mga hindi nakakaalam, whip it po ang ginagamit ko pong icing. Kasi subok ko na po yan. Nung nainitan kasi yung order kong cake ay hindi man naglusaw eh. Kaya hindi ko na talaga pinakawalan si whip it sa aking buhay. Char. So ayan, pang 8 months na ni baby ngayon. Monthly milestone niya ba na cake ba? At ito namang icing kagabi ko siya ginawa guys. So pag kinabukasan, maganyan yun yung texture niya. Kaya ang gagawin lang natin ay ukay-ukayin lang natin mabuti hanggang mas smooth ulit ang ating icing. Para mawala yung air bubbles ba sa icing ba? At maganda na ulit pag in-apply mo yan sa cake. At yan, i-ready na natin yung ating mga cake, yung magagamitin natin pag nag-stock tayo ng cake. At palagi nating i-inform si customer na naglalagay tayo ng mga barbecue stick or ano bang dawel ang nilalagay natin sa cake para aware sila ba. Hindi sila magagalit sa atin pag nakita nilang may mga barbecue stick doon sa cake nila ba nakalagay. Kasi ang mga dawels po ang nagpapatibay ng cake. At make sure itagos talaga natin yung barbecue stick doon sa drum board, no? Kaya para hawak-hawak silang lahat ba. Pagkatapos nga nating in-stack, tapos nag-crumb coat, maglalagay na tayo ng final frosting. At ito naman ang pinagaya ni ma'am. Ganyan, ang dinosaur theme cake. At may pinaad lang si ma'am na yung fountain ba na candle. Tapos, yung lagyan ko daw ng egg. Tapos, nilagyan ko lang rin ng mga laruan na maliliit na dinosaur. Size naman ng ating cake is yung bottom is 7 by 5. Tapos, yung taas naman yan is 5 by 5. Ang gamit ko naman na cake drum is 10 inch. Ayan, pinakinis lang natin yung ginamitan na natin ng 3 scraper dyan para kuminis na talaga siya. Tapos yung mga border dyan guys ay hindi na ako masyado nag-effort na pakinisin kay lalagyan ko man pa yan ng mga design mamaya. Matatabunan lang naman yan. Ang importante ay matibay yung cake mo. O, diba? Ayan, at gumawa na ako ng mga fondant na mga dahon-dahon dyan. Yung iba dyan is may hulmaan tayo, tapos yung iba naman ay minanumano ko pagkat ba kay wala man tayong hulmaan na parang pataas gani nga dahon. At habang pinatigas ko yun, ay tinapos ko muna tong isang cake pa natin. Ayan, at ang ginamit ko naman na food color dyan sa red no is yung Fernana liquid. At sa paglalagay ko naman ng mga dark color ay ganyan yung pamamaraan ko guys. Yan ko muna ng final frosting, tsaka ako naglalagay ng konti na lang na icing pang sapaw natin dyan sa ating cake. Maliit na lang ang icing na gagamitin natin na may dark color. At ayan, balik tayo dito sa dinosaur theme cake, no? Ilalagay na natin yung mga pang-decorate dito sa ating dinosaur theme cake. Ayan. Sa fountain naman guys ay hindi na ako naglalagay ng cling wrap. Yung ginamit ko dyan is yung scotch tape talaga kay kumakapit man yung icing sa cling wrap kasi pag hindi natin i-press ng mabuti ay bumababa yung cling wrap at saka yung icing na ilalagay natin dyan sa fountain ay bumababa rin siya. Based on my experience lang yun guys ha, kin-experience ko man yun. At sa sinend ni ma'am na design ay may moss man yun no, yung spelling nga niya is MOSS, hindi ko man yun alam sa Tagalog. Ay gumamit lang ako ng cupcake na yung green gani, pandan ang flavor niyan. Chiffon, pwede chiffon, magagamit rin natin yung parang mousse. Kulayan mo lang ng green. At yan, nagkulay lang din ako ng brown sa icing at yun yung inilagay kong parang mountain dyan. I-design natin ng mountain. Ayan, pinakinis ko siya. Tapos, i-tap-tap lang natin para may texture naman yung ating mountain. Ayan. Tapos, yung ating mga printed toppers dyan ay nilagyan ko lang ng scotch tape para pag nilagay natin dyan sa cake ay hindi siya mabasa ba. Pwede mo namang sapawan dyan sa likod ng kartolina para hindi talaga madadali pagbasa. Ayan. Tapos ilagay na natin yung mga ginawa nating fondant details. Ayan. Ilalagay natin dyan. Tapos yung mga laruan. Ayan, ibagay-bagay mo lang yan dyan. At ito na ang ating finished product ng ating dinosaur theme cake. Ayan. Order pala yan ni Ma'am Joanna Luz. Thank you ma'am sa pag-order. At yung isa namang cake natin na maliit guys is order ng kanyang asawa. Sila mag-asawa nag-order sa akin. At binigyan rin tayo ng tip dyan guys. Kaya nasayahan sila sa ating nagawa ba. Ibigay talaga natin yung best natin sa abot ng ating makakaya. At pag hindi naman natin kaya, ay ipaalam rin natin sa customer na hindi natin yan kaya. Kagaya lang ng cake na yan, ay nag-send si customer ng design, no? Tapos, feeling ko ba, hindi ko talaga siya makaya kasi ang ginamit dyan is mirror glaze.
Tapos complicated man yun gawin, no? Ganyan kaya sabi ko kay sir na hindi ko yan magagaya talaga sir kay mahal ingredients na gagamitin natin dyan. Tapos mamahal na rin itong ating cake. Buti na lang sabi ni sir na pwede na daw hindi magaya. Ako na daw ang bahala. At syempre nalipay naman tayo dyan. At naisip ko kaagad si Whip It kay makinis man yun pag yun ang gagamitin natin pandrip ba. At ayan, ang Whip It ang ginamit ko dyan. Yung red natin guys, nilagyan ko lang konti ng brown para maging maroon siya tingnan. Yun man yung nasa picture, no? Yung winip nga natin na icing, yun na ang tinunaw ko. Yung happy birthday naman natin na topper ay may paayan siya. Binali ko lang ba? Kay para malagay natin dyan diretso sa cake. Ayan. At ang size naman ng cake natin dyan is 7x2. Gamit ko naman na cake board is 10 inch. Ayan, at nilagay na natin yung heart na fondant. Tapos naglagay din ako ng gold na dragées. Ayan, at ito na ang ating finished product ng ating bread cake. Ano man tawag natin nito eh. So yan lang po for today's video. Thank you for watching. Follow for more para updated sa ating mga new videos. Babu!